Tetestingin na natin yung pinakabagong Raider ngayon na inaabang-abangan nyo. Alright, eto yung Raider Blade. Almost same lang talaga siya. Nandun pa rin naman yung DNA nung pinakang Raider natin, minahal dati. Pero ito kasi, ayan o, ito yung pinaka major na nagbago. Itong batok na to, kapal ng batok niya oh. Tapos ito, wala siyang lock. Meron siyang compartment dyan, pero hindi ka pwede maglagay ng mga ORCR kasi wala siyang lock. Pinuksan mo siya, ayos pa rin, malakas pa rin. Lakas pa rin tumayo. Ba, may bato pa rin kahit naka-sleeper clutch. Ayos may bato pa rin. Boss Red, naka-sleeper clutch yan sa'yo? Eto ba, sleeper clutch din? Ang lakas pa rin bumato eh. Palit tayo. Sige. Ang lakas pa rin bumato nito eh. Sige, tignan natin. Kasi ramdam ko yung power, pag nag-power shift, umaangat pa rin eh. Ito. Tama mo? Hindi, mamaya, tanong mo oh. Oh. Parang hindi siya parang hindi siya naka-sleeper clutch. Suwabe. Ang lakas bumayo. Grabe, hindi naglilimit. Raider pa rin talaga to. Pati yung sleeper clutch, ang swabe lang oh. Naka-sleeper clutch pero ang lakas bumayo, no? Nasing natin yung sleeper clutch. Pero yung sleeper clutch ng Raider, aggressive. Aggressive siya. Alright, so ito, isang mabilisang video lang. Raider Pro na tinatawag natin. Naka ABS. Itong fairings, binago na nila. Lalo na to, may winglet pa dito. Tapos ito yung mga advanced features yan. Ride Connect, keyless, Suzuki Clutch Assist System. Naka-sleeper clutch na yan. Tapos andito na yung reservoir ng coolant sa baba. Aside from that, yung makina, almost same pa rin. I can say na 100% kasi maybe nabago sa mga injectors and all that. Yan, wala na rin siyang kicker. May pagbabago. So yun yung mabilisan. Bukod sa fairing, sa looks, ayan, ito yung pinaka nagulat ang lahat na pinalitan ng ulo. Itong Raider Pro natin. Pero the more na tumatagal, mas ma-appreciate mo pa rin. Ang looks, subjective yan. Pero sa looks na gusto ng mga Pinoy, sa tingin ko hindi siya gaanong may tira. Hindi katulad nung isa na Blade Edition. Ayun, halos kamukha pa rin yun ng dati nating Raider. Nakalabas din yung mga signal light natin dito. Ayan, nakalabas siya. Hindi siya integrated dito. Sa harap, ayan, yung headlight niya. Kilala nyo na yung headlight na yan. Ganun din, nakalabas din tong signal light niya. Okay, tapos dito naman sa pinaka-cockpit, makikita mo dito, ayan, napakalambot ng pagkaka-clutch niya kasi nga naka-sleeper clutch to. Tapos, ito yung keyless, push and then turn and turn. Yan, very malambot yung pagkakagawa dito. Ayan, nagalaw-galaw siya. Yun yung mapapansin nyo dito kapag sinakyan nyo to. And then naman natin yung panel. Nandiyan naman yung turn by turn navigation. Black and white lang yung screen niya. Iba na rin yung design niyan. May dito yung mga modes, yung mga pindutan. Naka-pairing mode din siya kasi mayroon siyang phone connectivity. Starter switch, busina, flasher, headlight switch, high and low. Wala siyang on and off ng headlight pero meron siyang high and low beam. Dito naman may compartment. Kapag pinares mo yan, makikita mo itong maliit na compartment na merong mga port para sa naka-USB na siya dyan. Kaso nga lang, pag mag-iwan kayo ng gamit, dapat yung hindi gaano importante kasi nabubuksan siya ng kahit sino. Ayan, nabubuksan siya ng kahit sino. Yung likod niya, nakadisusi pa rin. Ayan, nakadisusi pa rin yung likod. Pero, almost same lang nung dati nating Raider to. Ganun pa rin yung itsura. Wala naman na bago. And same lang din yung chassis. Alam ko nasa isip nyo na yung mga features neto, kukunin nyo tapos ilalagay nyo dun sa dating Raider. Alam ko mga pakay nyo eh. Sa tingin nyo, kukuha ba kayo ng Raider Pro
o yung blade. Ito kasi kulay ng Pro, kulay mag-green-green na may gray. Tapos ito naman yung kulay maroon. Nandun naman yung mga blade. Pero yung mga blade magaganda kasi kulay nun eh. Tingin ko mas magugustuhan yung blade. Ito naman mas suitable siya para sa mga riders na may pagka-conservative kasi meron tong ABS. Safety feature yan, 'di ba? Goods na goods yan. Matagal yung inaantay sa Raider 150, 'di ba? Maganda rin yung ginawa nilang detail dito. Kulay gray na yung crankcase cover. Ayos ah. Check. Check. Alright. So here we are para mabigyan ng maganda-gandang performance review tong pinakabagong Raider natin ngayon. So katulad nga ng sabi ko sa inyo, same pa rin naman to ng makina. Yung power output niya ganun pa rin, pero may nadagdag sa kanyang slipper clutch. Same power, sarap. Mas magugustuhan nyo to sa racetrack. Yung dating malakas na Raider, mas dinagdagan nila ng control ngayon. Kasi mas kontrolado mo na yung lakas ng makina ngayon eh. Pero ang tining pa rin ng makina, grabe. Grabe, ganun pa rin. Same DNA pa rin naman siya, wala pa rin pinagbago. Pero ang sarap oh. Ayan sila Boss Reed, Boy 2. Ngayon, in terms of performance, hindi pa rin kayo kukulangin. Same old Raider pa rin naman. Walang nawala. Grabe oh, taas pa rin ang RPM. Bigay na bigay pa rin. Tulad na lagi ko sinasabi sa inyo, sagad pa rin ang Raider. Performance pa rin. Mabibigyan kayo nito ng better confidence sa cornering, lalo na sa mga nagre-race track o hindi na kayo mag-upgrade ngayon ng mga slipper clutch, 'di ba? Mas masarap na ngayon.
not that big of a deal kung iniisip nyo na may kakaibang mangyayari sa makina. Hindi kita abutin, yung bilis mo eh. Diretso na natin sa katanungan natin. Ano ba ang pinaka-paborito mong feature ng ating new releases? Given that you've tried it. And syempre, hindi makukumpleto yung test ride natin kung hindi nyo makikita itong mga kulay ng Raider na bagong labas ngayon. So, ito yung pula. Ito pala yung mga available na kulay. Ito yung red, ito yung blue. Pero ang pinaka-favorite ko sa Raider na blade, ito. Tinan nyo mabuti. Tinan nyo kung gano'ng kaangas yan. Diba? Ayun yung black and gray combination. Sobrang swabe nung pagkakadating kung mahilig kayo sa mga plain. Then go for this one. Ayun naman, yung classic at alam nyo na yung kulay na combination niya. Yun yung katulad nung Raider natin na present ngayon. In terms of handling and performance, almost same lang yung dalawa. Kaya pumili lang kayo kung anong preferred nyo. Para sa akin, kung hindi kayo mahilig mag-modify and gusto nyo yung safety, then go for Raider Pro. Pero kung mahilig kayo mag-modify, go for Blade. Pareho namang maganda para sa akin yung itsura. Malamang sa malamang, mamahalin nyo pa rin yan. At the end of the day, Raider pa rin yung mga yan, man. So kayo, let me know in the comments kung ano yung mas gusto nyo dito sa dalawa. Thank you so much Suzuki Philippines pa rin sa pag-invite sa atin dito. And sobrang thankful kasi isa tayo sa mga naimbitahan dito. Alam nyo naman, since day one, Raider user tayo. Kaya ngayon sa launching ng pinakabagong Raider, nandito tayo. So maraming salamat sa Suzuki Philippines. And shoutout sa mga nakasama natin. Yan. Boss Reed, ang malupit. Boss Reed, ang tuling mo naman kanina, nilampasan mo yung yung Martian, nilampasan mo. Ay, hindi ba? Boss Reed, kung pipili ka, isang mabilisan. Kung pipili ka, alin dyan sa lahat na yan? Isa lang. Blade na black. Ito, no? Ang angas talaga, no? Raider na, Ngayon kung loyal ka sa Suzuki, yung blue maganda rin. Oo, no? Pero para sa akin, itong black ang ganda, no? Astig yan eh. Pinaka-astig talaga. Sabi ko naman sa inyo, ito pinaka-astig.